Good day po, si Mark po ito dito sa Makoy Homestead. Kumusta na po kayo? Sana ay all is well. Napakainit na summer na po, kaya stay hydrated. Welcome po sa channel ko. Excited ako ngayon dahil may na-scout na naman akong bagong fancy pigeon. Hindi po ako expert pero check nyo na lang kung ito ay Budapest pigeon. Wala po ako masyadong interesting fact about dito. Nakita ko lang na nagmula siya sa Budapest, Hungary. And kung napanood nyo yung animated movie na Spies in Disguise, hawig siya ng mga ganitong klase ng kalapate or maaaring dun nanggaling ang konsepto. Kung napanood nyo ang previous video ko tungkol sa kalapate, hilig ko na ito nung bata pa ako and bihira siya dati ng mga fancy pigeon at may kamahalan. Kaya ngayon ako bumabawi dahil maraming klase ng fancy pigeon meron ngayon dito sa Pilipinas. Pero kung maaari, pure white lang na fancy ang collection ko para elegant. So, hindi ko na po papatagalin. Papakita ko na sa inyo. Tara. Yan. Ano pangalan mo mismo, Palayaw? Kokoy. Kokoy. Pero nakalagay mo? Gabriel. Gabriel. Hindi mo kamakain sa Facebook. Nandito. Nice to meet you, Kokoy. Pero si Gabriel sa Facebook. Isa rin siyang enthusiast na hilig mo talaga ako kasi fancy. Sa'yo may... Sa akin yun, Homer talaga. Homer. Marami kayo Homer. Pero... hindi naman ako expert sa Mahilig lang ako ng mga medyo kakaibang itsurang kalapate. Ano ang sasabihin ko? Ayun, thank you so much. Pero, check ko na rin kung ano itsura. Ano ba siya? Hindi ka na nag-reply. Anong itsura nito? Medyo maliit siya. Maliit talaga yan? Oo, maliit talaga. Yung pinakamaliit na kasi, nakita ko, sa picture, may katabi siyang Homer. Oo, meron. Pinagsama-sama ko na kasi yan. Hindi, okay lang. Ang naging basehan ko, kaya nag-message ako, kasi hindi ko nag-reply agad. Sabi ko, medyo maliit siya, kasi katabi niya yung Homer, medyo maliit yung sige lang natin. Mga kaedad mo rin cage na ito. Yung kasi, wala, makwento ko lang. Meron Gagamitin ko kasi ang mga kulungan, kaya nagbawas ka. Magbabawas ako talaga. Sir, titingnan ko Pero maaamo naman sila. Bakit pala nito? Mga anong age kaya nito? So, 3 months yan? Bata pa. Batang-bata pa yan. Hindi pa kayo nakakalabas ng kulungan niya. Hindi ko pa na, Para hindi siya masyado. So, bali hindi ka pa nakapagpalahin nito? Hindi pa. Yung ina niya, nasa bahay pa. Walang ibang halog yan. Patayin lahat. Bilis na na. Ito, kailangan mo bang kahon? Hindi, inano ko lang para hindi masyadong stress. Naku, patay. Meron ko yung tayo mahugasan. Ganun na lang. Salamat ng marami at naanahan mo kami.
Nabigyan mo kami ng oras. At saka yun, nadagdagan na naman ang aking collection ng ano. So, hindi. Ito pala ang una ko nito. Meron ng cappuccino, meron akong fantail, may homer. Yun lang ang type lang yun. Medyo madami na yung cappuccino, pero yung homer, yung fantail, nahirapan ako magbuhay. Kaya ewan ko nga kung anong ano nun. Salamat mga aking gusto ka sabihin sa ating mga tropa ko sa Kalapate. Ano yan ka ba? Sige, salamat na marami. Makoy Homestead. Yung mismong pangalan na yun. Hindi naman kita na ano, kaya na ano ko lang. Kung iba nyo pang alaga, kung baga na ano ko lang para Kakunti na ngayon, cappuccino. Si Sir ay Spare naubos na. nirecommend siya sa akin ni Rexy. So ano pong pangalan nila, Sir? Idal. Edel. Cabrera. Nice to meet you, Sir. Enthusiast din siya ng fantail. Ng tag dito? Fancy. Fancy pigeon. Kaya kumuha ko ng female kasi yung sa akin ay naging flight bird. Hindi ko alam segment na. Ayun. So thank you, sir, sa ano. At least maano ko nga, medyo nahirapan kasi ako mag-breed nito. So, kayo po, wala kayong issue sa fantail ng pag-ano niya nung meron kayo dati? Hindi, I mean yung pag may anak siya, hindi naman mahirap palihin. Kumbaga. Hindi nabuhay sila eh. Kasi yung nangyari sa akin, hanggang sa yung ano lang, yung may konting balahibong tulis-tulis, tapos parang namamatay na. Kung alam ko anong kulang o anong mali sa pag ano ko, alaga ko. Yun nga po eh, kaya iniisip ko baka ito, baka mas magaling na nanay ito, ano man. Pero ewan ko, sana ito, i-prepare ko dun sa nasa akin. Ayun, thank you, sir. Kumbaga, i-ano na lang natin si sir sa ano. Abangan nyo po ang ano. Abangan nyo po ang episode na ito. Ang dami. Naubos na. Opo. Asya, ikakarga ko na po ito. Rexy, ilan taong ka na? 18 na, boss. Ayun, etong cage na to, mas maganda pa sa iyo. Ari, boss. Confirm ko na lang si boss Edel. Hindi kaya mas malaki siya dun sa atin. Hindi naman ano. Mas malaki din yung lalaki. Hindi kasi yung sa akin, hindi ko nga ano rin. Pero pagka ano po, madalas po kayo mag-YouTube. Kaya minsan, Minsan lang. Pasupport na lang. I-ano ko sa inyo. Ano po, Makoy Homestead. Ay, mamaya pala. Matutulog na sa sakyan dito. Pasupport na lang po. Naliguan ko ng sakuto. Lalamig. Pero mabuti umaraw. Baga pagka may bago kang kalapate, the best is bago mo ihalo sa flock nagamot mo muna, isolate muna siya, baka may sakit, tapos ligo para mawala ang kuto, and then sa isang banda para malinis. Tapos dahil ang kinokolek ko nga ay kulay white, so kapag natuyo siya, maganda siya, malinis tignan. So kakapture ko ulit kapag natuyo na sila. Ito naggalang Sussex chicken ko. Ito yung aking bagong pigeon.
Kung mapapansin nyo, maliit siya sa mga ordinary pigeon. Tapos short beak siya. Thank you kay Sir Gabriel. Siya yung nakunan ko ng Budapest. Tapos salamat din kay Rexy dahil siya yung nag-inform sa akin na may makukuha kong female na fantail kay Sir Fidel. Sana nga maparami ko rin itong Budapest. Naka-isolate pa siya dahil actually kanina pinaliguan ko yan para mawala ang kanyang mga kuto. So maganda na yung itsura niya ngayon at medyo pumuti siya at nabawasan ng kuto. Silipin natin ng aking loft para makita nyo ang aking existing na mga alaga. Hanggang ngayon nandito pa rin yung Homer. May isa siyang anak. Tapos dito tayo sa loft. Lalagay ko sila dito once na sila ay nagamot ko na. May inad akong fantail kasi dahil hindi ako sigurado kung female tong naiwang inakay. Pero okay lang din, di bahala na kung ano man. Yan, ito nangyari sa aking capuchin. Kaya kung sino mang makakapanood nito, yung na-avail kong, teka lang, hanapin ko yung mga parent nila. Ayun yung original, itong dalawa. So kung titingnan mo sila, parang pure na white, pero may parang sundot na brown yan. So ang ina-expect ko di ang magiging anak niya ay mga ganun lang din, may mga sundot lang ng brown. Pero nagtaka ko, ito ano na to ito yung una, kahawig nila, saka ito. Pero yung pangalawang naging anak niya is ang kapal na ng brown. Dahil ang kinukulay ko nga ay white. Nahaluan ng mga may kulay. Ayun hindi daw siya pinapansin kaya umarang. Yun, ito yung masyadong maraming kulay na baga i-out ko yan. Tapos yung sunod na naging anak ganun din, masyado silang makulay na. So i-out ko rin to. Kaya kung sino man ang meron pong capuchin na pure white, mag-a-avail ako sa iyo para
I mean, mapanatili ko yung pure white na collection ko ng fancy. So, ayan. Siya yung male na nabalo. So, after 3 days, maliban sa pinaliguan ko yung mga bago, naisip ko, useless din kung papaliguan ko yun ng hindi ko papaliguan yung mga datihan ko, para siguradong walang infestation ng mga mites o ano man yung kuto. Niliguan ko na rin. Mas marami pang ang kuto yung mga alaga ko kaysa dun sa dumating Tapos ito diretso pagpe-pairing ko na dun sa male. Ito yung male, ito yung bagong dating na female. Sasamahin ko na. So bali lahat napaliguan ko. Pati inakay. Mainit naman to kanina. Ngayon nga lang lilim na. Pero madali naman silang matutuyo. So yung Budapest, mabilis siyang natuyo. Ilagay ko na siya. Kaso ang inaalala ko, mabubuli to. Kasi ang liliit nila. Mamaya pag nilagay ko na, kumpara natin yung size. Papakita ko sa inyo yung example ng may kuto. Siguro may makikita tayong kuto. Huhuli ako ng isa. Pero yung makikita natin ngayon, patay na yan. Yung nakikita natin na to is kuto yan. Pero malamang patay na to. Wait lang wala tayong camera guy ngayon. Solo ko. Bubulat-lating ko lang. Nakita ko, mas marami pa yung kuto nung akin kaysa dun sa mga parang hindi na gumagalaw, mga patay na. Dami kasi kaya alam kong patay na, napapagpag mo na siya. Dami. Mabuti na lang nag-avail ako. Ayun napapagpag na siya. Buti na lang nag-avail ako ng bago at na-schedule ko ng ligo lahat. Ayan mga patay naman napapagpag na siya. So mamaya pagsasama-samahin ko na sila. Ayan ewan ko kung nakikita. Napapagpag na yung mga kuto. So at least nakita nyo. Para yun ang kagandahan pag nag-avail ka ng bago, mai-schedule mo sila ng ligo. Napapagpag na siya. Hindi, kasi kanina gumagalaw yan ngayon wala na, hindi na gumagalaw. Ito yung hen ng capuchin. Di pumuti-puti ka ngayon. So mamaya
Obserbahan natin pag nailagay naman natin silang lahat kung kawawa ang Budapest. Hindi makita mo ka. So ayan, nandito na silang lahat. Yung Homer na before ay nado dun sa may tangkal na yon. Mahirap maglinis dun, hindi nalalaglag ang ipot, hirap linisin, kaya total wala namang itlog na nga ngayon dun. Yung inakay niya nandito, sinama ko na. Ayun yung inaaway, kalipad na siguro yun. So andito na sila lahat. Kaso yung worry ko na mabubuli itong dalawa at saka malamang hindi makapag-nest to at aagawan to ng mga malaki sa kanya. Kaya bala ko, dahil parang ano lang to isa, dalawa, tapos tatlo, apat, pang-apat na pair lang. Yung bilang ko 16 na sila. Kaya dito siguro sa wall na to lalagay ako ulit ng nest box nila. Lalagay ako ng nest either dyan sa area na yan o kaya dito sa mababa ng kanilang perch. Kaya di pumuti-puti sila. Naalis pati ang mga kuto-kuto. Ako lang kung mahaba ito. Wala siyang katabi para mapag-ano kung napakaliit na talaga. So yun, ganito na lang muna. At malalaman natin ang mga sunod na pangyayari. Kaya abangan nyo ang sunod na kabanata. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo. And salamat po sa mga bagong subscriber. And patuloy lang po sana ang panonood nyo sa bawat feature ko. And kita tayo ulit sa sunod na video.